Grabe, hindi kami makapaniwala na 2.4 milyon na pocket money ang dadalhin namin papunta ng ibang bansa. For today's vlog nga, 9 ng gabi nang bumiyahe kami papunta ng Maynila kasi ngayong araw na yung alis namin papunta ng ibang bansa. Matagal-tagal na nga din tong nakabook at alam nyo ba, pinag-iipunan talaga namin to ng ate ko. Isa kasi sa goal namin magkapatid na habang hindi pa kami nag-aasawa at nagkakaroon ng sariling pamilya, makapag-travel kami sa ibang bansa. Aminin nyo, iba rin kasi talaga kapag kapatid nyo yung kasama nyo nagta-travel. Naglaan nga kami ng 5 oras bago ang flight namin at nakarating kami ng 10:30 ng gabi dito sa NAIA Terminal 3. Buti na lang talaga hinatid kami ng mga fiancé namin at tama lang yung oras ng pagdating namin. First time nga lang namin dito sa may NAIA at grabe napakarami ng tao sa mga oras na to. 3 AM pa naman yung flight namin pero kailangan namin pumila ng mas maaga para mabilis kami makakuha ng boarding pass. At meron na ba kayong hula kung saang bansa ang pupuntahan namin? Nag-CR na nga muna kami at nag-ayos para tuloy-tuloy na kami hanggang mamaya. Chinek nga muna namin lahat ng mga dala namin gamit para hindi na kami ma-hassle sa biyahe. Pati na nga din tong mga maletang dala namin ay chinek na din namin para sure na hindi ito lalagpas ng 20 kilos. Medyo kinakabahan nga kami ng very light. Paano ba naman kasi sa tuwing aalis kami ng ate ko, kulang na lang bitbitin namin yung buong bahay namin sa sobrang dami naming dinadala. Char. Excited na nga kami sa mga oras na yan pero yung excitement namin ay may halong kaba. Nakakatuwa nga kasi habang papasok kami, meron pang nakakilala sa amin ng ate ko. First time lang namin sa country na pupuntahan namin at hindi kami familiar sa lugar kaya may hindi na kami nag-DIY ng ate ko at nag-book na lang kami sa isang agency. Ito ang I Wonder Travel and Tours na sobrang trusted na talaga namin pagdating sa mga travel namin. Sila na din ang nagasikaso sa lahat pati na din yung hotel, mga pagkain, tapos pagdating namin doon meron kaming sariling service at meron na din magtutour sa amin. O diba, less hassle yun para sa amin at ayun na nga finally pagkatapos namin makakuha ng boarding pass, dumiretso agad kami sa may immigration at thank you Lord nakapasa kami. Makakahinga na kami ng malalim at ang motto nga namin kapag nagta-travel kami walang magpo-post ng picture hanggat hindi kami nakakalagpas ng immigration. At ewan ko ba kung kami lang ba o kayo rin na kapag sinasabi natin sa iba yung mga plano natin ay hindi ito natutuloy. At ayan na nga sa mga oras na yan bigla kaming nagutom ng ate ko kaya naisipan muna namin na bumili ng makakain namin. Meron pa nga kaming natitirang 2 oras pero ayaw na naming matulog at baka maiwan pa kami ng eroplano. At ang ginawa nga namin para hindi kami mainip kakantay sa flight namin nanood na lang kami ng pelikula. Ilang minuto lang ay pinatayo na rin kami at yung airline pala na sasakyan namin ay Cebu Pacific. Isa nga rin sa pinakamaganda at pinakamalinis na airline na sinakyan namin ay ang Cebu Pacific. Sayang kasi medyo nagkaproblema ata kaya man kailangan namin bumaba at maglakad papunta sa eroplanong sasakyan namin. Ito lang talaga yung nagpatagal kasi napakahaba ng pila. Halos mag 4 AM na nga sa mga oras na yan at ngayon pa lang talaga kami dinadalaw ng antok. Nahanap na nga namin yung seat namin at buti na lang napaka-komportable dito sa pwesto namin. 4 hours nga yung flight namin at medyo mahaba-haba din yun kaya man meron pa kaming time para matulog. Paggising ko nga 5:40 AM na at nasa himpapawid pa rin kami. Hindi na nga ulit ako makatulog kaya naman ang ginawa ko pinagmasdan ko na lang itong napakagandang view. Ginising ko na nga rin tong ate ko kasi ilang oras na lang maglaland na itong eroplanong sinasakyan namin. Grabe, tingnan niyo naman tong ulap sa labas, napakaganda at napakasarap pagmasdan. Mapapating Lord ka na lang talaga no kasi yung mga pangarap mo lang noon nagiging totoo na sila ngayon. Pagkatapos nag-CR na muna ako bago kami bumaba at buti na lang pinahiram kami ng packet wifi ni Ma'am Danica kasi sobrang useful talaga nito sa amin. At finally pagkatapos ng 4 hours ng flight namin nakarating na din kami. At alam nyo ba sa tuwing pumupunta nga kami ng ibang bansa pinag-aaralan din namin yung mga kultura nila. Syempre bilang tao iba-iba rin yung mga paniniwala natin sa buhay pero kailangan irespeto pa rin natin yung bawat isa. At ayun na nga finally nakarating na din kami dito sa Denpasar Airport. At opo tama kayo nandito na kami sa bansang Indonesia. Paglapag nga dito didiretso agad kami sa baggage claim para kunin na yung mga maleta namin. At grabe ha kasi dito sa Denpasar Airport napakalinis, napakatahimik tapos disiplinado pa yung mga tao. Kukunin lang namin yung mga luggage namin kasi pagkatapos nito diretso na kami sa mga tour. Buti na lang dun sa package na inavail namin kasama ng service, personal driver at siya na din yung magiging tour guide namin. Hindi na namin kailangan mag-book pa ng Grab at maglakad sa mga malalayong lugar. Napakarami kasing magagandang lugar dito sa Bali, Indonesia kaya man ayaw naming sayangin yung araw namin. At nang makuha na nga namin yung mga maleta namin, nagpapalit naman kami ng pera. At alam nyo ba, grabe, nagulat talaga kami kasi itong mga pinapalit naming pera ay umabot ng 2.4
million. Syempre, hindi naman to peso at hindi ito yung mga pera natin, ito yung pera sa Indonesia. Rupee yung tawag sa pera nila at mahuhulaan nyo ba kung magkano yung 2.4 million sa pera natin? Hindi naman to kalakihan kasi wala naman kami masyadong gagastusin dito. Lahat kasi ng kailangan namin dito ay nakapackage na sa I Wonder Travel and Tours. Alam nyo ba, sobrang smooth lang talaga na naging biyahe namin papunta dito sa Indonesia. Hindi nga kami na-stress kasi super updated talaga yung agency namin. Tapos dito naman yung area kung saan imimit namin yung magiging tour guide namin. Alam nyo, hindi kayo masyadong mahihirapan kasi yung mga tao dito parang Pilipino lang. Napakabait nila tapos napakakalmado pa nilang makipag-usap sa mga tao. Siya pala si Puto at nung makita niya nga kami nagulat talaga siya kasi magkamukha daw kami ng ate ko. Kinuha na nga niya yung sasakyan niya at mag-uumpisa na kami mag-tour dito sa Indonesia. Mag-aalas 9 pa lang kasi ng umaga dyan kaya man mahaba-haba pa yung oras namin para mamasyal. Grabe, sobrang excited na nga kami sa mga pupuntahan namin. Kaya naman kung nabitin kayo, comment for part 2. O siyang ganito na lang muna habay. Terima kasih.